Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dahil naniniguro lang ang ICC na talagang merong ipapakitang totoong dokumento o pagkakilanlan ng mga taong tangkot nga doon sa arm on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong. Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Ang mga gawaing ito ay tinatawag nilang offenses against the administration of justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute na siya ay pundasyon ng ICC. Kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawalan ng karapatan makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ba hinihiling ni Attorney Nicolas yung lead counsel sa depensa ni Duterte? Ang dahilan ni Attorney Nicolas, proteksyon para sa karapatan ng kanyang kliyente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanya. Dapat daw patas ang proseso kung papayagan daw ng ICC na basta na lang natatanggapin ang mga aplikante na nagsasabi na sila ang biktima nang walang sapat na patunay, may epektuhan daw ang integridad ng kaso. Iwasan ang mga pamimeke o mga peking biktima. Kung walang maayos na identity o verification, maaaring may mga taong magkungwari na biktima sila para lang makasali sa mga kaso kahit wala silang tunay na koneksyon. Ito ay makakasira nga sa depensa ni Duterte. At pagsisiguro ng hustisya, hindi lang para sa mga biktima ang hustisya kundi pa rin sa akusado. Kaya gusto nilang tiyakin lahat ng ebidensya ay lehitimo at maayos ang pagkakakolekta. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas na mahigpit ang ICC sa pagtanggap ng biktima para maiwasan ang pagsasamantala at upang maprotektahan ang karapatan ni Duterte sa patas na paglilitis. At kung sakaling may pagpasa ng peking dokumento, dapat sila ay managot ayon sa batas ng ICC. Una, naiintindihan natin ang layunin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa sinabi ni Attorney Nicolas na gusto nilang tiyakin ang lahat ng biktima na maghain ng aplikasyon nga sa International Criminal Court o ICC ay tunay na hindi peke. Isa ang akusado at ang mga biktima ay dapat bigyan ng pantay na karapatan at proteksyon kung totoo ngang may nagpepeke ng testimonya. Malinaw na makakaepekto ito sa integridad ng kaso at pwedeng magbunga ng maling hatol o hindi makatarungang pagdidiin nga sa isang tao. Pangalawa, totoo rin ang ICC sa isang International Criminal Court ay bilang isang mataas na institusyon. May mga inaasahang antas na dokumentasyon o ebidensya para sa mga aplikante. Kaya't sinasabi ni Attorney Nicolas na dapat humingi ng national ID o pasaporte, mga dokumentong karaniwang ginagamit para sa identity verification sa buong mundo. Pero nararapat din nating unawain ang mga sentimiento ng kabilang panig, lalo na sa mga nagsasabing ito ay hindi makatao at hindi patas sa mga may hirap. Marami sa mga sinasabing biktima ng war on drug ay mula sa mga komunidad na walang sapat na access sa mga dokumentong gaya ng pasaporte o minsan kahit birth certificate para sa kanila. Tila naglalagay ito ng hadlang sa kanilang pagsasalita, sa kanilang karapatan na magbigay ng boses sa korte. Ang problema nga dito, yung balanse. Papaano natin masisiguro na hindi mapapasukan nga yung mga peking aplikante ang proseso nga sa pagkakasira doon sa kaso na yon. At the same time, hindi natin madidiscover ang patunay na biktima na walang kakayahang kumukuha ng dokumento.
Dito nga, papasok ang papel ng ICC mismo. May karapatan ito'y gumawa ng kompromiso. Halimbawa, pwedeng kilalanin ng isang paraan ng identity verification para sa mga hindi nga makakakuha ng pasaporte o mga ID. Pwede din na sa local government o NGO na tumutulong sa mga biktima, hindi kailangan puro pasaporte. Basta mapapatunayan ang totoong pagkatao, aplikante at ang koneksyon nga dito sa kaso na ito. Kung ako tatanungin, sang-ayon ako sa punto ni Attorney Nicolas na kailangan siguraduhin ang pagkakakilanlan ng mga aplikante. Mahalaga ito para sa mga integridad nga sa kaso, pero hindi dapat ito maging hadlang para sa mga mahihirap. Ang tunay na hustisya ay dapat naaabot nga lahat, hindi lang sa mga kakayahang kumuha ng papeles. Kaya dapat maghanap ng solusyon ang ICC para daw maprotektahan ng mga proseso laban sa mga pamimeke, habang binibigyan pa rin ng sapat na pagkakataon ng tunay na biktima para marinig nga ito. Sa dulo naman, ang layunin nito ay yung katotohanan nga sa hustisya, hindi dapat maging laban ng mayaman o mahirap, kundi laban sa mga tama at mali. Ito ay magiging aral sa mga gumagamit ng mahirap lang kami bilang sa hadlang na identity verification. Ang pagiging mahirap ay hindi dapat gawing palusot para maiwasan nga ang proseso sa tamang dokumento sa isang seryosong proseso nga doon nga sa ICC. Totoo, maraming mga mahihirap na walang mga passport o national ID, pero ang paghahanap ng katotohanan at tunay na hustisya nangangailangan na katapatan at pagkakilala sa tamang proseso. Kung tunay kang biktima, natural lamang na may pananagutan kang patunay nga ang sarili mong may pagkakakilanlan. Boom! Ako, mga kababayan, mga witness nag-aatrasan na! Yun mga kababayan, nakita nyo naman yung preview. Malupit na, no? Napakalupit, nako! Ha? Wait na lang tayo mga kababayan. Tatang Digong, sureball panalo na. Bakit? Kasi naman, no, yung mga witness isa-isa na nag-aatrasan. Bibiruin mo naman, kamahal-mahal naman kasi ng pamasahe punta ng ICC. Ang layo nun, besh! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba napakadami nyo mga witness, 30,000 kayo. O sige nga, pumunta kayo ng ICC. O sino gagasos sa inyo? Paano kayo makikipag-hearing doon? Papatawag kayo niyan. O sino gagasos niyan? O, ala na, panalo na sa Tatang Digong. At dito sa video mapapanood nyo, panoorin nyo magmula sa preview hanggang sa dulo, kasi dito mauunawaan po kayo, mauunawaan nyo yung mga itong ating pinag-uusapan. Kasi naman mga kababayan, ito naman mga nag-witness na sila daw ay kasali sa war on drug na gurgur yung kanilang mga mahal sa buhay. O ngayon ay ba't parang umaatras na kayo? Kailangan nyo ng passport, kailangan nyo ng patunay, kayo ba ay talagang biktima, gayo? O so ngayon namumblema kayo, atras na, hindi nyo kaya yan. Kaya nyo bang mag-English doon sa ICC, ha? Huwag nyong sabihin na kayo ay mahirap. Ano bang gagawin? Hindi ko kayang kumuha ng pasaporte. Paano ko makakapunta dyan, makakapag-hearing? O wala na, laglag na kayo. Kaya sure win na tayo mga babayan. Konting panahon na lang, ha? Nag-isa-isa na sila naglalaglagan. Baga sa duhat. Alam nyo ba yung duhat, ha? Yung duhat, yung kulay itim, di ba, kumpul-kumpul yan. Pag inuga mo yan, yung puno na yan, laglagan lahat yan. Alam nyo kung bakit magkakalaglagan? Mahina lang naman kasi yung kapit ng duhat. Gayon yun. Tulad lang din ng mga witness na sinasabi nila, ang dami namin, ayan. O di isa-isa na kayo nagkakalaglagan ngayon. At ito na nga mga kababayan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kung bakit sila isa-isa na nagkakalaglagan. Kasi hinihinga na sila ng mga papeles, ng mga dokumento. Siyempre, kailangan nila mag-witness dyan. Mahirap kayo. Di hingi kayo kay BBM ng pamasahe, pang paggawa ng pasporte, para yung inyong sinasabi na kayo ay dapat magkaroon ng katarungan, di humingi kayo ng tulong dyan. Para madiin si Tatang Digong. Kaso, palagay ko, nahihirapan na kayo, kaya isa-isa na kayo maglalaglagan. Wala na, sure win na kami. So ganito mga kababayan, ituloy na natin tong video na to, huwag natin patagalin. Napanood mo naman yung preview, ha? Tapusin mo hanggang sa dulo kasi napakalupit nito. Para to sa ikakaalam mo, no? Wala no? Ganun talaga ang life Yung sabi ko sa inyo, parang duhat kumpul-kumpul yan pag inuga mo yan, no? Laglagan lahat yan, bulok yan, magkakaroon ng uod. Di ba?
O yun mga kababayan, don't forget to like and subscribe. Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. At ay support lang tayo mga kababayan. Paki-share tong video na to para mapanood ng ibang mga kumare natin, mga ibang mga kumpare natin ng mga subscribers. At sana syempre lagi kayo nakalike sa video natin. O simulan mo na yun boy, ang daldal mo. Let's go! Tila magugulat ang gobyernong ngagba at ang mga loyalistang kakamping na bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang, umami na mismo ang abogado ng AGK victims na si Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer, tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang mga AGK victims kuno ng mga kakampings. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing AGK victims laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay magwi-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, papaano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipinisenta nitong mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, booking na daw sila ng taong bayan at kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga namang nagtrending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa AGK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Hara Funeral Services. Ayon pa sa kanilang post online, those we have held in our arms for a short while, we hold in our hearts forever. Ryan A. Barbacena. With deep sympathies, love and prayers, Barbacena family, thank you for trusting Hara Funeral Services. Unquote. At may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness Attorney Conte kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Narito naman ang komento ng taong bayan sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, yan ang talagang rason kung bakit di rin mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness
witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso. Di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang epek ang pagiging best actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mangangamote ay si konti na lang witness at lawyer para sarili niya. Lalabas at lalabas ang katotohanan at hindi hahayaan ng Diyos Ama na patuloy maghari ang kasamaan at kadilimang ginagawa nyo. Mga wagas na sinungaling at pera lang yan. Mahirap panindigan ang mga gawa-gawang kasinungalingan pagdating sa korte. Ang mga lawyer ay seasoned liar, kasamas pinag-aralan nila kung papaano magsinungaling at kung papaano hulihin ang isang nagsisinungaling. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin at tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Baka kayo din mismo attorney na may konti ang nagpaatras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahihiyan sa inyong mga pinklawan. Unquote. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampangan ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng Crimes Against Humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Huwag lang daw umaasa sa mga pahayag ng permado ng dalawang testigo bilang patunay na pagkakakilanlan. Sa halip dapat daw humingi ng opisyal na dokumento tulad ng national ID o pasaporte upang masigurong totoo ang pagkakilanlan ng mga aplikante. Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon nga kay Attorney Nicolas, lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi mahigpit ang proseso na maaaring magkaroon daw ng pamimeke ng dokumento, maling pagkakakilanlan o mga false victim na maglalabas ng kwento na hindi naman daw totoo. Kaya gusto nilang siguraduhin na lahat na magsusumite ng mga testimonya ng lehitimo upang hindi maepektuhan daw yung karapatan ng depensa sa isang patas na paglilitis. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas ay tiyakin lahat ng biktima ay isasali nga sa ICC. Sa kaso ay lehitimo at totoong may connection nga doon sa kaso na yon sa pamamagitan ng opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan upang daw maiwasan ang pamimeke ng dokumento ng mga ebidensya laban sa kanyang kliyente na si Duterte. Nalaman nga ito ni Attorney Cristina na isang ICC assistant dito sa Pilipinas, na isang counsel nga ng ICC, ay hindi daw ito makatao. Unang-una sa lahat, kapag daw may passport, para lang daw ito sa mga mayayaman na tao. Pero iba-iba mga sinasabi ng mga netizen dahil naniniguro lang ang ICC na talagang merong ipapakitang totoong dokumento o pagkakilanlan ng mga taong tangkot nga doon sa arm on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong. Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima, ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Ang mga gawaing ito ay tinatawag nilang offenses against the administration of justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute, na siya ay pundasyon ng ICC. Kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawalan ng karapatan makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Bakit ba hinihiling ni Attorney Nicolas yung lead counsel sa depensa ni Duterte? Ang dahilan ni Attorney Nicolas, proteksyon para sa karapatan ng kanyang kliyente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanya. Dapat daw patas ang proseso kung papayagan daw ng ICC na basta na lang natatanggapin ang mga aplikante na nagsasabi na sila ang biktima nang walang sapat na patunay, may epektuhan daw ang integridad ng kaso. Iwasan ang mga pamimeke o mga peking biktima. Kung walang maayos na identity o verification, maaaring may mga taong magkungwari na biktima sila para lang makasali sa mga kaso kahit wala silang tunay na koneksyon. Ito ay makakasira nga sa depensa ni Duterte. At pagsisiguro ng hustisya, hindi lang para sa mga biktima ang hustisya kundi pa rin sa akusado. Kaya gusto nilang tiyakin lahat ng ebidensya ay lehitimo at maayos ang pagkakakolekta. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas na mahigpit ang ICC sa pagtanggap ng biktima para maiwasan ang pagsasamantala at upang maprotektahan ang karapatan ni Duterte sa patas na paglilitis. At kung sakaling may pagpasa ng peking dokumento, dapat sila ay managot ayon sa batas ng ICC. Una, naiintindihan natin ang layunin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa sinabi ni Attorney Nicolas na gusto nilang tiyakin ang lahat ng biktima na maghahain ng aplikasyon nga sa International Criminal Court o ICC ay tunay na hindi peke. Isa ang akusado at ang mga biktima ay dapat bigyan ng pantay na karapatan at proteksyon kung totoo ngang may nagpepeke ng testimonya. Malinaw na makakaepekto ito sa integridad ng kaso at pwedeng magmunga ng maling hatol o hindi makatarungang pagdidiin nga sa isang tao. Pangalawa, totoo rin ang ICC sa isang International Criminal Court ay bilang isang mataas na institusyon. May mga inaasahang antas na dokumentasyon o ebidensya para sa mga aplikante. Kaya't sinasabi ni Attorney Nicolas na dapat humingi ng national ID o pasaporte, mga dokumentong karaniwang ginagamit para sa identity verification sa buong mundo. Pero nararapat din nating unawain ang mga sentimento ng kabilang panig, lalo na sa mga nagsasabing ito ay hindi makatao at hindi patas sa mga may hirap. Marami sa mga sinasabing biktima ng war on drug ay mula sa mga komunidad na walang sapat na access sa mga dokumentong gaya ng pasaporte o minsan kahit birth certificate para sa kanila. Tila naglalagay ito ng hadlang sa kanilang pagsasalita, sa kanilang karapatan na magbigay ng boses sa korte. Ang problema nga dito, yung balanse. Papaano natin masisiguro na hindi mapapasukan nga yung mga peking aplikante ang proseso nga sa pagkakasira doon sa kaso na yon. At the same time, hindi natin madidiscover ang patunay na biktima na walang kakayahang kumukuha ng dokumento. Dito nga, papasok ang papel ng ICC mismo. May karapatan ito'y gumawa ng kompromiso. Halimbawa, pwedeng kilalanin ng isang paraan ng identity verification para sa mga hindi nga makakakuha ng pasaporte o mga ID. Pwede din na sa local government o NGO na tumutulong sa mga biktima, hindi kailangan puro pasaporte. Basta mapapatunayan ang totoong pagkatao, aplikante at ang koneksyon nga dito sa kaso na ito. Kung ako tatanungin, sang-ayon ako sa punto ni Attorney Nicolas na kailangan siguraduhin ang pagkakakilanlan ng mga aplikante. Mahalaga ito para sa mga integridad nga sa kaso, pero hindi dapat ito maging hadlang para sa mga mahihirap. Ang tunay na hustisya ay dapat naaabot nga lahat, hindi lang sa mga kakayahang kumuha ng papeles. Kaya dapat maghanap ng solusyon ang ICC para daw maprotektahan ang mga proseso laban sa mga pamimeke, habang binibigyan pa rin ng sapat na pagkakataon ng tunay na biktima para marinig nga ito. Sa dulo naman, ang layunin nito ay yung katotohanan nga sa hustisya. Hindi dapat maging laban ng mayaman o mahirap, kundi laban sa mga tama at mali.
Ito ay magiging aral sa mga gumagamit ng mahirap lang kami bilang sahad lang na identity verification. Ang pagiging mahirap ay hindi dapat gawing palusot para maiwasan nga ang proseso sa tamang dokumento sa isang seryosong proseso nga doon nga sa ICC. Totoo, maraming mga mahihirap na walang mga passport o national ID, pero ang paghahanap ng katotohanan at tunay na hustisya nangangailangan na katapatan at pagkakilala sa tamang proseso. Kung tunay kang biktima, natural lamang na may pananagutan kang patunay nga ang sarili mong may pagkakakilanlan. Hindi dahil sa pagdududa, kundi bilang proteksyon nga sa buong proseso ng hustisya. Kapag may tumatanggi o may humahadlang nga sa sistemang ito ng identity verification, parang sinasabi na lang okay lang na magsinungaling sa iba para lang makasali nga sa kaso. Alam ninyo, delikado ito dahil binubuksan nito ang pinto ng mga pamimeke, panlilinlang at maling pagkakakulong ng mga taong maaaring inosente. Alam ninyo, sa batas ng ICC, mas malalim ang kahulugan nito. Ang usapin ng identity verification sa ICC ay hindi simpleng administrative requirements. Ang pagpapahalaga ng katotohanan, kailangan talaga na sigurado tayo kung sino talaga ang nagsasabi at kung ang tunay ba siyang karanasan na may kinalaman nga dito sa kaso na ito. Ang ICC ay patas sa hustisya para sa lahat. Hindi lang sa akusado ang may karapatan proteksyon ng sarili laban sa mga maling pintang, o pati na rin ang biktima na kailangan lehitimo at mapanagot sa mga sinasabi nila. Responsibilidad ng bawat isa. Ang hustisya ay hindi isang bagay na binibigay lang. Ito ay pinagtutulungan ng korte, ang mga abogado ng mga testigo at ang mga biktima mismo. Alam ninyo, hindi sapat ang mahirap lang kami bilang dahilan para umiwas nga sa pagkakakilala sa tamang proseso ng pagkakakilanlan. Lahat ng mga taong naghahanap ng hustisya, biktima man o akusado, ay kailangan din na sumusunod sa patas, tapat, malinaw na pamantayan. Dahil kung hindi, magiging bukas ang pinto ang mga taong gagawa ng kwento, pamimeki ng mga dokumento at mga gagamitin sa sistema para sa mga sariling interest nila. Tandaan natin, ang hustisya ay hindi lang damdamin ng batayan, kundi ang katotohanan at ang pagkakakilala kung sino talaga ang nagsasabi at sinong unang hakbang para makarating nga tayo roon. Kaya maraming salamat. Dapat mayroon kayong matutunan sa ganitong sitwasyon. Walang masama sa paghihingi ng identification para sa sarili mo, para mapatunayan mo na ikaw talaga yan. Walang problema doon. Basta magagawa mo lahat, gagawin mo lahat para sa hustisya na hinihiling mo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala, pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Very, Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.